Kung ang Pilipinas nga raw ang estratehikong superpower sa Asya, siguro ang mundo ay hinuhusgahan na lang sa pamamagitan ng mga ngiti at night market, ano? Ang mapanlibak na pangungusap na lumabas sa bibig ng babaeng tagapagbalita sa isang live na programa ng BBC ay nagpatawa sa maraming tao sa studio. Ngunit iilang tao ang nanatiling tahimik sa isang kakaibang paraan dahil alam nilang ang pinagtatawanan ay maaaring isa sa mga estrukturang pinagkakatiwalaan ng modernong mundo nang hindi nila nalalaman. Ang bansang minsan ay tinitingnan bilang isang lupain lamang ng turismo, ngiti at mainit at mahalumigmig na panahon ay unti-unting umaangat upang maging sentro ng isang network ng industriya ng logistik, matalinong teknolohiya at estratehikong kapangyarihan sa rehiyon. At noong gabing iyon, walang nakakaalam na ang isang pangungusap ng paghamak ay magiging simula ng pagguho ng paghuhusga, ang pagmulat ng katotohanan at ang pinakamasakit na aral. Huwag mong husgahan ang halaga ng isang bansa batay sa isang mababaw na imahe. Ang gabing iyon ay dapat na isa lamang sa maraming episode ng programa sa pagsusuri ng seguridad na mabilis na lumilipas tulad ng bawat linggo. Ang ilaw sa studio ay nanatiling matatag, ang mga kamera ay gumagalaw ng tumpak at ang pambungad na musika ng programa ay nagbigay pa rin ng pakiramdam na ang lahat ay nasa kontrol. Ngunit matapos lumabas ang mapanlibak na mga salitang iyon mula sa bibig ni Eleanor Hayes, may isang bagay sa kapaligiran ang nagbago na kahit siya mismo ay hindi maipaliwanag. Sa kanyang pandinig, ang tawanan ng mga tao sa studio ay tila isang panandaliang tagumpay, isang tunog na nagpapatunay na marami pa ring manonood ang handang maniwala sa lumang imahe ng Pilipinas bilang isang lupain lamang ng turismo, mga simbahan, night market, mga beach, at mga ngiting walang malisya. Ngunit sa kabilang sulok ng studio, tahimik na nakaupo si Miguel Reyes, tila may naririnig na hindi naririnig ng iba. Hindi siya nagpakita ng pagsisi, hindi siya nagmadaling makipagtalo. Yumuko lamang siya at dahan-dahang hinawakan ang screen ng kanyang tablet pagkatapos ay tumingala na may isang tingin na nagparamdam kay Eleanor ng kakaibang pagkabalisa. Hindi iyon tingin ng isang taong makikipagtalo upang manalo, kundi tingin ng isang taong nakakaalam na ang katotohanan ay gagawa ng sarili nitong paraan. Ang isa pang co-host ay nakangiti pa rin nang magsalita si Miguel sa isang kalmadong tono, marahil ang pinakanakakatakot sa modernong mundo ay hindi ang bansang pinakamalakas ang boses, kundi ang bansang patuloy na binabaliwala ng karamihan araw-araw. Ang pangungusap na iyon ay nagpahina sa ilang tawanan. Lumingon si Eleanor sa kanya at sumagot na may bahagyang ngiti na may bahid pa rin ng pangungutya. Kung gayon, sinasabi mo bang ang Pilipinas ay isa sa mga bansang ganoon? Tumango si Miguel ng bahagya bago niya inakyat ang impormasyon sa malaking screen sa likod ng studio. Ang unang set ng mga numero ay hindi kapansin-pansin sa paraan na magpapasigaw sa mga ordinaryong manonood, ngunit sapat na itong mabigat upang magsimulang tumahimik ang mga eksperto na nakaupo sa parehong silid. Nagsimula siya sa papel ng Pilipinas sa supply chain ng industriya ng electronics at smart manufacturing sa rehiyon. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya sa pagiging sentro ng transportasyon, advanced assembly, sensor systems sa sektor ng industriya, automated warehouse control, koneksyon ng mga port sa infrastruktura ng kalsada at digital, at sa wakas, ang papel ng Pilipinas sa modernong tanawin ng Timog Silangang Asya, na nagbabago mula sa isang murang base ng produksyon patungo sa isang estratehikong koneksyon na hindi na maaaring baliwalain ng sinuman. Sinubukan pa ring panatilihin ni Eleanor ang kanyang dating postura, bahagya siyang sumandal, nagtaas ng kilay, at sumingit. Ang lahat ng sinabi mo ay tila paglalarawan ng isang bansang maayos na pinamamahalaan ng sarili, hindi isang estratehikong superpower. Hindi nagmadaling sumagot si Miguel. Hinayaan niyang gumana ang katahimikan ng ilang segundo bago niya sinabi, "Iyan ang malaking problema ng Europa ngayon. Gusto nating isipin na ang kapangyarihan ay may iisang anyo, na ito ay nasa mga tangke, mga barkong pandigma, badyet ng militar, o matitinding pahayag mula sa mga gobyerno ng superpower. Ngunit ang mundo ay hindi na umaandar sa ganitong uri ng kapangyarihan tulad ng siglo noon. Ito ay umaandar na sa pamamagitan ng koneksyon, ang kakayahang mag-coordinate ng mga sistema, ang flexibility ng infrastruktura, at ang kakayahang panatilihing gumagalaw ang buong rehiyon nang walang abala. Ang pangungusap na iyon ay nagpatuwid ng upo sa German na co-host
na nagtatawanan pa kanina, sinubukan niyang ipagtalo na ang Pilipinas ay lubos pa ring umaasa sa dayuhang pamumuhunan at ang isang bansang umaasa ay hindi matatawag na sentro. Sumagot si Miguel, walang bansa sa modernong mundo ang nabubuhay ng mag-isa. Ang mahalaga ay hindi kung konektado ka sa mundo o hindi, kundi kung saan ka sa koneksyong iyon. Ikaw ba ay isang manggagawa lamang sa dulo ng linya o ikaw ba ang punto na kapag nagkaroon ng abala, ang buong sistema ay kailangang bumalik upang tingnan ka? Bigla, naramdaman ni Eleanor na ang programang minsan niyang kinokontrol nang may kumpiyansa ay unti-unting nawawala sa kanyang mga kamay. Ayaw niya ang pakiramdam na ito. Ayaw niya na ang impormasyon ay nagbabago ng tono ng silid. Ayaw niya na ang mga mukha ng mga tao sa studio ay nagsisimulang magseryoso ng paunti-unti. At higit sa lahat, ayaw niya nang sabihin ni Miguel ang pangungusap na tila tumama mismo sa kanyang dating paniniwala. Minsan, ang bansang pinakaminamaliit ay ang bansang pinakapinagkakatiwalaan ng iba nang hindi nila nalalaman. Sinubukan niyang takpan ang kanyang kawalan ng kapanatagan sa pamamagitan ng pagtawa, ngunit ang tawanan na ito ay hindi na umalingaw-ngaw tulad ng dati. Ito ay maikli, tuyo, at walang bigat na bumagsak sa sahig ng studio. Ang iba pang co-host ay nagsimulang tumingin muli sa screen. Ang mga graph ng ruta ng transportasyon, ang index ng koneksyon ng mga Smart Industrial Park, at impormasyon tungkol sa papel ng Special Economic Zone ng Pilipinas ay unti-unting lumabas. Ang lahat ay hindi ipinakita upang magyabang tungkol sa Pilipinas, ngunit habang tumatahimik ang impormasyon, mas lalong naramdaman ni Eleanor na ito ay matindi. Dahil sa katahimikan na iyon ay walang emosyon, walang galit, walang makabayang pagmamataas. Mayroon lamang mga katotohanan, at ang mga katotohanan ay madalas na mas nakakatakot kaysa sa mga opinyon. Matapos ang live na broadcast, unti-unting lumabo ang ilaw sa studio. Ang mga crew ay nagsimulang gumalaw. Nagliligpit ng mga dokumento, nagtatanggal ng mga mikropono, at nag-uusap sa isang mas maingat na tono kaysa sa karaniwan. Lumabas si Eleanor mula sa kanyang posisyon nang may hakbang na mukhang matatag pa rin. Hindi niya inamin na siya ay nag-aalangan. Sinabi lamang niya sa kanyang sarili na magaling si Miguel sa paggamit ng data upang bigyan ng bigat ang isang isyu, at ito ay isa lamang palabas sa telebisyon. Bukas, matatapos na ang lahat. Ang mga manonood ay lilipat sa mga bagong issue, bagong balita, bagong iskandalo. Ngunit nang buksan niya ang kanyang cellphone, nagsimulang gumuho ang paniniwalang iyon sa kanyang harapan. Ang kanyang pangalan ay mabilis na pinag-uusapan sa mga social media platform. Ang video ng kanyang mga sinabi ay pinutol at muling ipinost, kasama ang mga kritisismo mula sa mga akademiko, mga nagtatrabaho sa industriya, at mga ordinaryong manonood. Marami ang hindi lamang pumuna na siya ay bastos. Tinuro nila ng mas malalim na ito ay isang klasikong sintomas ng Western mainstream media na tumitingin sa Timog Silangang Asya gamit ang mga mata mula sa nakaraan. Nakakakita lamang ng mga bagay na may larawan, ngunit hindi nakakakita ng mga structural na pagbabago na talagang nabubuo. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Eleanor. Nag-scroll siya sa mas maraming mensahe, at mas lalo niyang naramdaman na siya ay lumulubog. Ilang mensahe ay mula sa mga tao sa sektor ng seguridad. Ilang mensahe ay mula sa mga analista ng logistik. Ilang mensahe ay mula sa mga dating diplomat. Hindi sila galit, ngunit tila malalim ang kanilang pagkabigo, na parang ang sinabi niya ay hindi lamang isang paghamak sa isang bansa, kundi isang paglantad sa kababawan ng buong sistemang kinabibilangan niya. Tumunghay siya nang marinig niya ang tunog ng takong napapalapit. Tahimik na nakatayo si Rachel Morgan doon na may malamig na mukha, kaya't imposibleng hulaan kung gaano siya galit. Walang paligoy-ligoy, walang mga salitang pagpapatahan. Mayroon lamang isang pangungusap na tumagos ng diretso, tulad ng isang matalim na kutsilyo. Maghanda ka para sa Maynila. Hindi tayo makakaligtas dito sa pamamagitan lamang ng mga paliwanag mula sa London. Natahimik si Eleanor sandali, na parang ngayon lang niya naunawaan na ang kanyang landas sa hinaharap ay sapilitang binuksan at hindi ito ang landas na pinili niya kahit kaunti man. Nagtapos si Rachel sa pagsasalita at umalis, naiwan ang katahimikan na mas mabigat kaysa sa anumang pagsisi. Nakatayo pa rin si Eleanor ng tahimik sa gitna ng pasilyo sa likod ng studio. Ang telepono sa kanyang kamay ay patuloy na nanginginig, ngunit hindi na siya nangahas na buksan ito muli. Sa sandaling iyon,
Naramdaman niya sa unang pagkakataon kung gaano kabilis mababago ng isang pangungusap ang estado ng isang tao. Ilang oras na ang nakalipas, siya pa rin ang nagkokontrol sa ritmo ng pag-uusap sa studio, ang nagtatakda ng bigat ng mga issue, ang unang tumatawa at nagpapalaganap ng tawanan sa buong silid. Ngunit ngayon, baligtad na ang lahat. Hindi na siya ang nagkokontrol ng kwento. Siya na ang naging bahagi ng kwento mismo at hindi niya alam kung ano ang dapat niyang ipagtanggol ang kanyang sarili mula sa pagitan ng galit ng publiko at ang katotohanang unti-unting pumapasok upang sirain ang kanyang dating kumpiyansa. Kinabukasan ng umaga, ang punong tanggapan ng istasyon ng telebisyon ay hindi naiiba sa bawat araw. Ang mga tao ay lumalakad papasok at palabas na may kape sa kanilang mga kamay, ang elevator ay bumubukas at sumasara sa isang ritmo. Ang balita sa screen ay patuloy na umaagos. Ngunit para kay Eleanor, nagbago na ang lahat. Kahit ang paglalakad sa lobby ay tila mas mahirap kaysa sa karaniwan dahil naramdaman niya ang mga tingin ng mga tao na nakatingin sa kanya. Bagaman marami ang hindi nagsasalita, ang katahimikan ay mas malinaw kaysa sa anumang bulungan. Ang ilan ay tumango sa kanya ng sobra-sobrang magalang, ang ilan ay umiwas ng tingin, ang ilan ay tumingin sa kanya na may tingin na hindi niya mabasa kung ito ay awa o paghusga. Ang meeting room sa Ika-9 na palapag ay ginamit mula pa umaga. Ang Deputy Director ng Legal Department, Foreign News Department, Corporate Image Department at si Rachel ay naroon. Umupo si Eleanor sa dulo ng mesa. Ang lamig ng aircon ay hindi makapagpababa sa init na nararamdaman niya sa ilalim ng kanyang balat. Nagsimula ang Deputy Director ng direkta. Walang mga salitang pagpapatahan, walang pagbanggit ng hindi pagkakaunawaan o biglaang emosyon. Mayroon lamang isang tumpak at malamig na buod ng sitwasyon. Ang iyong mga salita ay nagdulot ng impact na higit pa sa dapat na matanggap ng isang programa. Ang video ay kumalat sa maraming bansa. Ang mga komento mula sa mga eksperto at pampublikong personalidad ay patuloy na dumarating. At ang pinakanakababahala ay hindi ito itinuturing na usapin lamang ng pagiging magalang o hindi angkop, kundi ito ay binabasa bilang isang simbolo ng Western prejudice na patuloy na minamaliit ang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Sinubukan ni Eleanor na ipaliwanag na ang kanyang intensyon ay hindi umatake sa mamamayang Pilipino. Nagtatanong lamang siya sa isang konsepto na tila labis-labis tungkol sa estratehikong kalagayan ng isang bansa. Ngunit habang nagsasalita siya, mas lalo niyang naramdaman na ang kanyang paliwanag ay masyadong mahina upang bigyan ng bigat ang nangyari. Hindi nakipagtalo ang legal department. Sinabi lamang nito, nang may pagpipigil sa mundo ng publiko, ang intensyon ay walang kasing bigat ng epekto. At sa mundo ng balita, ang kawalan ng kaalaman ay hindi kailanman isang magandang kalasag. Kaya si Rachel ang nagsalita ng huling desisyon. Ang tanging paraan upang ipagtanggol ang reputasyon ng istasyon ngayon ay baguhin ang pagkakamali sa isang seryosong pagsisiyasat. Hindi sila maglalabas ng walang saysay na paghingi ng tawad. Ipadadala nila si Eleanor sa Pilipinas at babalik upang magsalita muli batay sa mga bagay na napatunayan. Alam ni Eleanor na hindi ito isang alok kundi isang utos. Matapos ang pulong, dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang desk. Sa buong daan, may mga tunog ng pagtatype ng keyboard, pagtawag sa telepono, at TV mula sa maliliit na screen ng balita na nakasabit sa mga dingding. Ang lahat ay tila pareho. Ngunit sa kanyang isip, tanging ang salitang Pilipinas ang umalingaw-ngaw. Hindi ito isang ordinaryong pangalan ng bansa para sa kanya. Ito ay nakakabit sa mga lumang imahe na nabuo nang hindi niya nalalaman sa loob ng maraming taon. Ang init, ang kaguluhan sa mga kalsada, ang politika na minsan niyang nabasa sa mga headline, ang kagandahan na tila inayos para sa mga bisita, at ang nakabaong paniniwala na ang isang bansang ganoon ay hindi maaaring maging isang mahalagang sentro ng teknolohikal o estratehikong kinabukasan. Ayaw niyang aminin na ang mga kaisipang ito ay hindi kailanman seryosong nasuri. Matagal na itong nasa kanya hanggang sa naging instinct, at ang instinct na iyon mismo ang nagtulak sa mga mapanlibak na salita na lumabas ng natural, na parang hindi na kailangan ng pag-iisip. Kinagabihan, nagpadala ng maikling email si Miguel Reyes sa kanya. Wala itong paglibak, walang pagdaragdag ng pighati. Mayroon lamang ilang kalakip na file tungkol sa Special Economic Zone ng Pilipinas, ang infrastruktura ng logistic, ang smart industrial system,
at isang pagsusuri sa papel ng Pilipinas sa rehiyon. Sumulat lamang siya ng isang linya. Bago ka maglakbay, dapat kang pumunta ng may kaalaman, hindi lamang damdamin. Binasa ni Eleanor ang pangungusap na iyon ng ilang sandali bago isara agad ang screen. Hindi pa siya handa na tumanggap ng kabutihan mula sa kanya, dahil nagparamdam ito sa kanya na para siyang isang estudyanteng pinipilit na bumalik upang pag-aralan muli ang mga pangunahing aralin sa kabila ng paniniwala niya na matagal na siyang lampas sa ganitong uri ng pagkakamali. Kinagabihan, mas huli siyang umuwi sa kanyang apartment kaysa sa karaniwan. Ang London sa labas ay basa pa rin sa mahinang ulan. Ang mga ilaw sa kalsada ay sumasalamin sa mga bintana sa mahabang linya. Inilapag ni Eleanor ang kanyang bag sa sofa, binuksan ang isang bote ng alak at umupo sa tabi ng kanyang desk. Ang pagkapagod sa gabing ito ay hindi mula sa trabaho, kundi mula sa pagharap sa mas nakakatakot na posibilidad na marahil ay hindi niya talaga kilala ang mundo sa paraang pinaniniwalaan niya sa lahat ng panahon. Binuksan niya ang impormasyon tungkol sa Pilipinas sandali nang may pag-aatubili. Ang larawan na lumitaw sa screen ay hindi tumutugma sa kanyang dating imahe. Ang Maynila ay hindi lamang isang siksikan na lungsod na walang sistema. Ang Special Economic Zone ay hindi mukhang isang magandang konsepto. Ang mga ruta ng transportasyon, data centers, automated factories, at ang magkakaugnay na industrial network ay unti-unting lumitaw sa kanyang harapan ng maayos. Habang mas lalong nagbabasa siya, mas lalo siyang naiinis. Dahil ang mga datos na ito ay hindi nagpapatunay na perpekto ang Pilipinas, ngunit nagpapatunay lamang ito na minsan ay minamaliit niya ang bansang ito. Sinara niya ang laptop ng mas malakas kaysa sa karaniwan at tumayo upang lumapit sa bintana. Kahit may sistema, kahit may pag-unlad, hindi ibig sabihin na ito ay isang estratehikong sentro, bulong niya sa kanyang sarili na para bang gusto pa ring kumapit sa isang bagay. Dahil kung bibitawan niya ang kanyang dating imahe ng masyadong mabilis, kailangan niyang harapin ang pinakamasakit na tanong, na ang matagal na niyang pinaniniwalaan ay maaaring hindi pag-unawa, kundi simpleng kaginhawaan ng isang taong hindi kailanman napilitang tumingin ng sapat na malalim. 2 araw pagkatapos, dumating ang plano ng paglalakbay ng kumpleto at epektibo na halos wala siyang puwang upang tumanggi. Ang flight papuntang Maynila, ang hotel, ang iskedyul ng mga pulong, ang listahan ng mga taong makikipagkita at ang team ng koordinasyon sa panig ng Pilipinas ay inayos. Tinawag si Rachel sa kanyang opisina bago siya umalis. Ang tono ng boses ng producer ay nanatiling kalmado, ngunit may bahid ng babala at pag-asa ng sabay. "Huwag kang pumunta para manalo," sabi ni Rachel. "Pumunta ka para makita kung ano ang hindi mo naisip na tingnan." Hindi agad sumagot si Eleanor. Kinuha lamang niya ang mga dokumento, tiningnan ang pangalan ng unang nakatakdang pulong sa Maynila at naramdaman na tila nakatayo siya sa gilid ng isang bagay na mas malaki kaysa sa isang pagkakamali sa isang live na palabas. Hindi lang ito paglalakbay sa ibang bansa, hindi lang ito pagbawi ng imahe, kundi isang paglalakbay upang banggain ang pader ng paghuhusga na siya mismo ang nagtayo sa loob ng maraming taon. At hindi siya sigurado kung pagdating niya sa kabilang panig, siya pa rin ang parehong tao. Dumating ang araw ng pag-alis ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Puno pa rin ng tao ang Heathrow Airport. Hinila ni Eleanor ang kanyang maleta sa mahabang pasilyo. Ang mga anunsyo ng flight ay paulit-ulit na naririnig. Ang mga tao sa paligid niya ay nagsisimula ng kanilang paglalakbay ng normal, ngunit para sa kanya, ang bawat hakbang ay tila bumibigat ng paunti-unti. Habang naghihintay na sumakay, tumingin siya sa mahabang runway sa ilalim ng kulay abong langit ng London. Sa kanyang dibdib, may halo-halong damdamin. Ang pagmamatigas na hindi pa rin namamatay, ang kahihiyan na hindi pa niya kayang tanggapin ng direkta, at ang malalim na takot na marahil ang bansang kanyang pupuntahan ay hindi na kailangan pang patunayan ang anumang bagay sa kanya. Marahil ang kailangan pang patunayan ay siya mismo. Nang tawagin ng mga pasahero, huminga ng malalim si Eleanor at humakbang pasulong ng walang karapatang lumingon. Lumapag ang eroplano ng maagang umaga. Ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang lumabas sa abot-tanaw ng kulay abong ginto ng Maynila. Dahan-dahang iminulat ni Eleanor Hayes ang kanyang mga mata matapos ang paidlip-idlip na pagtulog sa mahabang flight mula London. Ang pagkapagod ay nagpabigat sa kanyang katawan, na parang may dala-dala siyang bigat sa buong biyahe. Ngunit ang mas mabigat ay ang pakiramdam sa kanyang puso na patuloy na nagkakasalungatan.
Hindi siya pumunta sa Pilipinas ng may kuryosidad, hindi ng may respeto, at lalong hindi ng may bukas na puso. Pumunta siya dahil sa panggigipit, dahil sa sapilitang pagpunta, at ng may tahimik na pagmamatigas na patuloy na kumakapit sa lumang imahe hanggat maaari. Nang bumukas ang pinto ng eroplano, ang unang hininga ng mainit at mahalumigmig na hangin ay dumampi sa kanyang mukha. Hindi ito ang init na nananakit, kundi isang init na malapit at matindi. May isang bagay sa hangin na nagparamdam sa kanya, na tila pumapasok siya sa isang mundo na may ibang ritmo. Ngunit hindi ito mabagal, tulad ng madalas na iniisip ng mga tagalabas. Sinundan niya ang mga karatula, dumaan sa isang tunnel na kumokonekta sa terminal ng paliparan ng NAIA. Ang mga lumang alaala na minsan niyang binuo tungkol sa bansang ito ay sinubukang bumulong sa kanyang ulo. Maghanda ka, magulo na naman, maraming tao, mainit, walang kaayusan, at ang lahat ay tiyak na magpapatunay na hindi ka nagkamali. Ngunit ang katotohanan ay hindi piniling sundin ang kanyang mga paghuhusga. Ang unang bagay na napansin niya ay ang kaayusan ng sistema. Maraming pasahero ang dumadaloy sa iba't ibang channel ng maayos. Ang mga karatula ay malinaw, ang mga kawani ay mabilis na gumagalaw nang hindi nagiging tensyonado ang lugar. Ang mga anunsyo ay naririnig ng paulit-ulit sa isang magalang na tono, at ang kakaiba ay kahit maraming tao, hindi niya naramdaman ang kaguluhan na pinaghahandaan niya. Ang lahat ay buhay, ngunit hindi lumalabas sa kontrol ng sistema. Ang lahat ng paggalaw ay parang isang ilog na may direksyon, hindi isang baha na dumadaloy ng walang hugis. Mas mabilis siyang nakapasa sa immigration kaysa sa inaasahan niya. Tiningnan ng opisyal ang kanyang pasaporte, tumingin sa kanyang mga mata, nagsalita ng maikli at magalang, at ang lahat ay natapos ng walang abala. Habang naglalakad patungo sa conveyor belt para sa kanyang bagahe, tahimik na tumingin si Eleanor sa paligid at nagsimulang mainis sa unang katotohanan na nangyari sa kanya. Ayaw niya na ang kaayusan, na ito ay nagpapapanginig sa kanyang dating konklusyon. Sinubukan niyang sabihin sa kanyang sarili na ito ay isang international airport lamang na idinisenyo para sa mga turista. Ngunit mas lalo niyang naramdaman na para siyang isang taong ayaw tanggapin ang liwanag dahil lamang sa ito ay tumama sa isang sulok na pinili niyang hindi tingnan. Nang itulak niya ang kanyang maleta palabas sa arrival hall, isang babae ang naghihintay na doon na may isang malinis na nakasulat na pangalan, Eleanor Hayes. Nagsusuot siya ng light-colored suit, malinis, magalang, at may kumpiyansa sa paraan na hindi na kailangan pang masyadong magpakilala. Ma'am Eleanor, tama po ba? Ako po si Pia Santos, Pia na lang po. Welcome po sa Pilipinas. Ang boses niya ay malambing ngunit may matatag na pundasyon sa loob. Hinawakan ni Eleanor ang kanyang kamay nang bahagya at sumagot nang may formal na ngiti. Ang una niyang naramdaman ay walang defensive na saloobin si Pia, kahit na alam niya na ang babaeng nasa harapan niya ay ang kaparehong tao, nakakasabi lang ng mga mapanlibak na salita tungkol sa kanyang bansa sa telebisyon ilang araw na ang nakalipas. Walang paglibak, walang malamig na pagiging magalang. Mayroon lamang isang profesional na katahimikan, at iyon ang nagparamdam kay Eleanor ng mas malaking awkwardness dahil ang pagiging magalang minsan ay nagpipilit sa isang tao na harapin ang sarili niyang kawalang galang ng mas malinaw kaysa sa pagiging ginantihan. Umalis ang kotse sa paliparan at pumasok sa malawak na kalsada ng umaga. Unti-unting nagpakita ang Maynila sa kanyang harapan. Bawat layer, bawat kulay, bawat ritmo, hindi siya sinalubong ng lungsod ng mga magagandang tanawin na nakaayos tulad ng sa mga brochure, ngunit nagpakita ito ng mga gusaling salamin na sumasalamin sa mahinang sikat ng araw, mga tren ng LRT, MRT na dumadaan ng tumpak, mga karinderya sa tabi ng kalsada na nagsisimula ng umusok, mga pari na nakasuot ng orange na abito na tahimik na naglalakad hindi kalayuan sa mga manggagawa sa opisina na nakasuot ng plansadong uniforme. Lahat ay magkakahalo ng kakaiba sa pagitan ng luma at bago, sa pagitan ng espiritual at ng pagmamadali, sa pagitan ng lambing at ng mekanismo ng isang metropolis. Tumingin siya sa labas ng bintana ng mas matagal kaysa sa kanyang nilalayon. Hindi sinusubukan ng Maynila na patunayan ang anumang bagay sa kanya. Ang lungsod ay patuloy lamang na gumagalaw sa sarili nitong ritmo, at habang hindi nito sinusubukang ipaliwanag ang sarili, mas lalong naramdaman ni Eleanor na marahil ay napakababa ng tingin niya dito noon. Hindi agad binasag ni Pia ang katahimikan. Hinayaan niya ang kanyang bisita na tingnan ang lungsod,
at mag-isip bago siya magsalita ng may kalmadong tono. Maraming taga-Europa ang madalas mag-isip na magulo ang Maynila. Ngunit kung mananatili ka ng matagal, makikita mo na ang kaguluhang nakikita ng mata ay hindi ibig sabihin na walang sistema sa loob. Tumingin si Eleanor sa kanya ng bahagya. Ngumiti ng bahagya si Pia at nagpatuloy. Ang ganitong uri ng lungsod ay hindi tulad ng isang lungsod na iginuhit muna sa papel at saka lamang itinayo ayon sa blueprint. Lumaki ito kasama ang mga tao, lumaki kasama ang mga krisis, lumaki kasama ang mga agarang solusyon. Ngunit ang mahalaga, hindi ito huminto sa pag-aaral kung paano mabuhay. Ang salitang mabuhay ay nagpatigil kay Eleanor. Bagaman mahina lamang ang pagkakasabi ni Pia, naramdaman niyang ang salitang ito ay may bigat na mas malaki kaysa sa karaniwang paglalarawan ng isang tropikal na kabisera. Ang pagkabuhay ay hindi isang salita para sa magandang imahe. Ito ay bunga ng pagharap sa kawalan ng katiyakan at ang kakayahang umangkop. Nagsimula siyang maunawaan sa unang pagkakataon na ang marahil ay mayroon ang Pilipinas ay hindi pagiging perpekto, kundi ang kakayahang sumalo ng mga pagyanig ng hindi madaling bumagsak. At marahil, sa mundo na mabilis na nagbabago, ang ganoong kakayahan ay mas mahalaga kaysa sa ano paman. Dumaan ang kotse sa isang business district at pumasok sa lugar sa tabi ng Ilog Pasig. Ang umagang liwanag ay sumasalamin sa tubig sa kulay pilak na mga alon. Ilang lumang simbahan ay hindi kalayuan sa mga bagong hotel at opisina. Tahimik na tiningnan ni Eleanor ang tanawin na may kakaibang pakiramdam. Dahil ang lungsod na minsan niyang inakala na magiging isang background lamang para sa mga turista ay unti-unting naglalabas ng isa pang katauhan. Hindi ito isang bansa na nagmamadaling humabol sa sinuman. Ngunit hindi rin ito isang bansa na huminto sa nakaraan. Para itong isang tao na alam kung saan siya nanggaling at maingat na pumipili kung paano umusad nang hindi iniiwan kung ano ang nagpapakatao sa kanya. Pagdating nila sa hotel, magalang na sinalubong sila ng receptionist at mabilis na inasikaso ang lahat. Ibinigay ni Pia ang paunang schedule kay Eleanor. Bago sinabing susunduin siya kinabukasan ng umaga upang simulan ang aktwal na fieldwork. Dapat po kayong magpahinga ngayon, ma'am. Maaga po tayong aalis bukas. Kinuha ni Eleanor ang mga dokumento at tumango. Halos itatanong niya kung saan sila pupunta, ngunit sa huli ay pinili niyang itago ang tanong. Hindi siya sigurado kung ito ay dahil sa pagkapagod o dahil sa isang bagay sa kanyang puso na nagsisimulang magbago ng anyo. Nang mag-isa na siya sa kanyang silid, huminto siya sa harap ng malaking bintana, nakatingin sa Maynila na ganap ng gising. Ang mga kalsada ay nagsisimulang dumami. Ang tunog ng lungsod ay dumadaloy sa mga layer mula sa ibaba. Ngunit sa halip na maramdaman na ito ay magulo, naramdaman niya ang isang pinagsamang ritmo na para bang ang buong lungsod ay gumagalaw pasulong na may isang hindi nakikitang kasunduan na humahawak sa lahat. Inilapag ni Eleanor ang kanyang kamay sa malamig na salamin at huminga ng malalim sa unang pagkakataon mula nang siya ay umalis. Hindi pa niya tinatanggap na siya ay nagkamali. Hindi pa niya binago ang kanyang paniniwala. Hindi pa niya inamin ang sinabi ni Miguel. At hindi pa siya handa na maniwala na ang Pilipinas ang sagot. Ang lahat ng iyon ay masyadong mabilis. Ngunit may isang bagay na hindi na niya maaaring tanggihan. Ang Pilipinas sa ilalim ng bintanang ito ay hindi ang parehong bansa na kanyang pinagtawanan sa studio at ang unang lamat sa dingding ng paghuhusga ay nagsimula ng tahimik. Kinabukasan ng umaga, ang sikat ng araw sa Maynila ay mas mabilis at mas malinaw kaysa sa London kaya't naramdaman ni Eleanor na hindi pa nakakaangkop ang kanyang katawan. Ang lungsod na kagabi ay tila malambot sa salamin ng bintana ay ngayon ay puno ng enerhiya ng isang bagong araw. Ang tunog ng trapiko ay unti-unting lumalakas mula sa ibaba, tulad ng mga alon na walang tigil na lumalapit sa pampang. Naghihintay si Pia sa lobby ng eksakto sa itinakdang oras. Walang pagmamadali, walang pagpapanggap ng labis na kahalagahan. Nagbigay lamang siya ng isang baso ng iced coffee kay Eleanor at sinabi, "Ngayon po, titingnan natin ang puso ng bansa na hindi gaanong nakikita ng mga tagalabas." Umalis ang kotse sa Maynila at nagtungo sa silangan. Dahan-dahang nagbago ang tanawin mula sa matataas na gusali at elevated roads patungo sa mas malawak na lupain. Ngunit ang hindi inaasahan ni Eleanor ay hindi lamang mga larawan ng kanayunan o mga pabrika ang nakita niya sa daan. Ang lumitaw sa kanyang harapan ay malalaking istruktura na may layunin na magkakaugnay. Mga pangunahing kalsada, mga terminal ng kargamento ng tren,
mga logistics warehouse, mga industrial park, at mga karatula na nagtuturo sa Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon Special Economic Zone, isang lugar na matagal nang isinusulong ng gobyerno ng Pilipinas at pribadong sektor upang baguhin ang dating base ng produksyon sa isang modernong sistema ng ekonomiyang industrial. Hindi agad sumagot si Eleanor. Tahimik lamang siyang nakatingin sa labas ng bintana na may pakiramdam na nagsisimula ng mahirap tanggapin dahil hindi ito isang pagbisita sa lugar upang magbigay ng impresyon tulad ng turismo. Ang nakikita niya ay parang kalansay ng isang mas malaking bagay. Hindi ito maganda tulad ng sa mga postcard, ngunit mayroon itong kapangyarihan ng aktwal na paggamit, mayroon itong bigat ng pangmatagalang plano, at higit sa lahat, nagpapalaya ito sa salitang Pilipinas sa kanyang isip mula sa dating balangkas ng paunti-unti. Ang unang destinasyon ng araw ay ang Smart Production Control Center sa Laguna. Ang panlabas na anyo ng gusali ay mas simple kaysa sa inaasahan niya. Walang mga dekorasyon o arkitektura na sumusubok na ipahayag ang pagiging moderno. Ngunit nang bumukas ang salaming pinto, alam niyang pumasok siya sa isang lugar kung saan ang bawat segundo ay may halaga. Ang mga screen ng data ay nakahanay sa mga dingding. Ang mga flowchart ng maraming pabrika ay lumitaw sa screen ng real-time. Ang mga kulay ng mga numero, graph, at simbolo ay gumagalaw ng sistematiko. Ang mga inhinyero at kawani ay tahimik na nagtatrabaho. Walang kaguluhan, ngunit ang bawat tingin ay alerto na para bang nakikinig sa tibok ng puso ng mga makina sa buong rehiyon. Isang lalaki na nasa early 40s ang lumapit upang batiin sila. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Dr. Adrian De La Cruz, ang pinuno ng Smart Industrial System Team. Ang tono ng kanyang boses ay magalang at simple, mas katulad ng isang propesor sa universidad kaysa sa isang executive ng isang malaking proyekto. Bahagyang nagulat si Eleanor nang malaman niyang hindi niya sinubukang ibenta ang imahe ng Pilipinas sa kanya. Nagsimula lamang siyang ipaliwanag na ang sentro na ito ay nagsisilbing kumonekta ng data mula sa iba't ibang uri ng pabrika, mula sa pagsubaybay sa pagganap ng mga makina, pamamahala ng enerhiya, pagsusuri ng panganib sa linya ng produksyon, hanggang sa paghula ng mga problema bago pa man ito mangyari. Hindi namin tinitingnan ang teknolohiya bilang isang magandang bagay, ma'am, sabi ni Dr. Adrian habang inilalakad siya sa control panel. Para sa amin, ito ay isang paraan upang mabawasan ang pagkawala, mabawasan ang mga pagkakamali, at gawing mas mahusay ang buong sistema na makayanan ang kawalan ng katiyakan. Ang salitang makayanan ang kawalan ng katiyakan ay nagpatigil muli kay Eleanor sa kanyang isip. Napansin niya na ang mga Pilipinong nakilala niya mula kahapon hanggang ngayon ay hindi gaanong nagsasalita tungkol sa kadakilaan ng kanilang bansa sa mapagyabang na paraan. Pinag-uusapan nila ang kakayahang umangkop at umusad sa gitna ng panggigipit. Hindi iyon ang wika ng tradisyonal na kapangyarihan, ngunit ito ay wika ng isang bansa na natuto mula sa krisis at nagpasyang hindi na papayagan ang sarili na madaling bumagsak muli. Mula sa control center, naglakad sila patungo sa aktwal na lugar ng produksyon. Nagsusuot si Eleanor ng safety helmet at sumunod kay Dr. Adrian sa isang malawak na bulwagan na puno ng robotic arms, automated machines, at conveyor belts na gumagalaw sa regular na ritmo. Ang nagpahanga sa kanya ay hindi lamang ang kalinisan o ang kakaibang katahimikan ng isang modernong pabrika, kundi ang paraan kung paano ipinakita ng maliliit na screen ng data sa iba't ibang punto ang status ng produksyon ng real-time. Automatikong nakikita ng sensor system ang vibration at temperatura ng makina. Kung mayroong abnormal na signal, malalaman agad ng control team bago pa man masira ang bahagi. Bumulong si Pia sa kanya na ito ang dahilan kung bakit nagsimulang lumipat ang Pilipinas mula sa papel bilang isang murang production base patungo sa pagiging isang matalino at konektadong production base. Naniwala si Eleanor na ang isang bansang tulad ng Pilipinas ay kaya lamang tumanggap ng teknolohiya mula sa labas at gamitin ito ayon sa ipinag-uutos. Ngunit ang nakikita niya sa kanyang harapan ay hindi larawan ng paggamit ng teknolohiya ng pahuli. Ito ay isang pagtatangka na idisenyo ang koordinasyon ng buong sistema upang umangkop sa sarili nitong konteksto. Maaaring hindi ito pagbuo ng lahat ng teknolohiya mula sa simula, ngunit ito ay malalim na pag-unawa kung saan ilalagay ang teknolohiya upang mapalakas ang buong industriya. At sa totoong mundo,
ang ganoong kakayahan ay lubhang mahalaga. Kinagabihan, dinala siya ni Pia patungo sa Batangas International Port. Ang tanawin sa kanyang harapan ay lalong nagpagiba sa kanyang dating balangkas ng pag-iisip. Nakakita na siya ng malalaking port sa Europa at Amerika, ngunit dito ay may kakaibang bagay. Hindi lamang ito ang laki ng port o ang dami ng container na nakasalansan tulad ng mga bundok ng bakal, kundi ang pakiramdam na ang lahat ay ginagalaw ng isang hindi nakikitang utak. Ang mga crane ay gumagalaw ng tumpak, ang mga truck ay pumapasok at lumalabas ayon sa kinakalkulang ritmo. Ang sistema ng pagsubaybay sa transportasyon ay konektado sa mga warehouse, ruta ng kalsada at iskediul ng barko ng tuloy-tuloy, na para bang ang port na ito ay hindi lamang ang dulo ng mga produkto, kundi ito ay bahagi ng utak ng rehiyon. Sa control center ng port, nakilala nila si Captain Jose Bautista, isang dating opisyal ng Navy na kasalukuyang nagtatrabaho sa koordinasyon ng seguridad at smart logistics system. Ang kanyang mukha ay matalas, kalmado. Hindi siya nagsimula sa malalaking salita tungkol sa estratehiya. Tinuro lamang niya ang maraming display screen na sumusubaybay sa paggalaw ng mga barko, ang status ng inventaryo, ang densidad ng trapiko sa lupa, at ang lagay ng panahon. Kung titingnan mo mula sa labas, sabi niya, ito ay maaaring isang port lamang. Ngunit kung titingnan mo mula sa loob, ito ang sentro ng koneksyon ng buong kalakalan, enerhiya, pagkain, bahagi ng industriya, at ang pagpapatuloy ng rehiyon. Kung ang ganitong uri ng koneksyon ay nagkaroon ng abala, ang epekto ay hindi lamang titigil dito. Natahimik si Eleanor dahil masyado niyang naunawaan ang pangungusap na ito upang baliwalain. Ito ang parehong wika na ginagamit sa mundo ng estratehiya, ngunit sa halip na magsalita sa pamamagitan ng sandata o pananakot, nagsasalita ito sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng sistema, sa pamamagitan ng istruktura, at ito ang punto kung saan ang kanyang lumang balangkas ng pag-iisip ay hindi na gumagana. Minsan siyang naghanap ng kapangyarihan sa mga anyong malakas ang boses, naghanap ng kahalagahan sa mga bansang nagpapahayag ng kanilang sarili na matatag. Ngunit ang Pilipinas sa kanyang harapan ay nagpakita ng isa pang uri ng kapangyarihan, ang kapangyarihan ng pagiging isang bagay na hindi maaaring mawala sa iba nang hindi na kailangang sumigaw sa sinuman. Habang nakatayo at nakatingin sa port ng takip silim, ang sikat ng araw ay dahan-dahang bumaba sa bakal na istruktura at mga container ng kargamento sa isang kulay ginto na kulay. Naramdaman ni Eleanor na para siyang nakatayo sa harap ng isang katotohanan na hindi na niya kayang harapin sa pamamagitan ng mga dating mapanlibak na pangungusap. Hindi pa siya handa na magbigay ng magagandang salita sa bansang ito ng madali. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, mas lalo niyang nakita ng malinaw na ang minsan niyang minamaliit ay hindi lamang isang bansa ng mga ngiti at turismo tulad ng pinaniniwalaan niya. Maaring hindi ang Pilipinas ang kapangyarihan na gustong magpahayag ng sarili ng malakas, ngunit habang mas lalo niyang nakikita ang pagtibok ng puso sa loob ng bansang ito, mas lalo niyang nalalaman kung paano ito tahimik at matatag na umaangat patungo sa kahalagahan sa bagong mundo. At ang pinaka-ikinababahala sa kanya ay hindi dahil sinusubukan ng Pilipinas na patunayan ang kanyang sarili na dakila, kundi dahil hindi na niya kailangan pang gawin iyon. Nang gabing iyon, matapos umalis sa Batangas, hindi nagsalita si Eleanor ng matagal. Ang sikat ng araw na bumaba sa bakal na istruktura ng port ay nanatili sa kanyang mga mata kahit na malayo na ang kotse. Hindi rin siya minadali ni Pia na magbigay ng opinyon. Ang mga salita sa tao ay madalas na lumalabas sa mga sandali na walang pumipilit na magsalita. Bumalik sila sa Maynila ng gabi. Ang buong lungsod ay nag-ilaw ng paunti-unti, tulad ng isang hininga na naglalabas ng init mula sa loob. Ngunit ang liwanag na iyon ay hindi nagpaliwanag sa puso ni Eleanor. Sa kabaligtaran, mas lalo itong nagparamdam sa kanya na parang naglalakad siya sa isang ulap ng mga kaisipan na hindi niya pamilyar. Kinagabihan, hindi siya madaling makatulog tulad ng nakaraang gabi. Hindi na ang mga larawan ng paliparan o ng mga kalsada sa Maynila ang kanyang nakikita, kundi ang mga control panel sa production center, ang port na gumagalaw tulad ng isang utak, ang mga salita ni Captain Jose Bautista na, kung ang ganitong uri ng koneksyon ay nagkaroon ng abala, ang epekto ay hindi lamang titigil dito. Sinubukan niyang ipaliwanag ang lahat ng ito gamit ang kanyang lumang balangkas ng pag-iisip na ito ay isang larawan lamang ng isang bansa na maayos na nagpapatakbo ng mga sistema, may malaking port,
May modernong pabrika. Ngunit hindi iyon sapat upang baguhin siya ng buo, hindi ba? Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam na niya na ang problema ay hindi na sinusubukan ng Pilipinas na patunayan ang kanyang sarili. Ang problema ay hindi na niya maaaring tingnan ang bansang ito ng may dating kababawan. Kinabukasan ng umaga, tahimik pa rin ang mukha ni Pia nang sunduin siya. Ngayon, hindi sila nagtungo sa mga industrial center o sa port, kundi nagmaneho patungo sa Rizal. Dahan-dahang nagbago ang kalsada mula sa malalaking ruta ng transportasyon patungo sa mas tahimik na lugar. May mga simpleng bahay ngunit malinis at maliliit na simbahan na tahimik na nakatayo sa gitna ng mga puno. Sinabi lamang ni Pia, "Ngayon po, makikipagkita tayo sa isang tao. Isang taong maaaring makapagpaliwanag sa Pilipinas ng mas malalim kaysa sa lahat ng datos na nakita ninyo." Hindi na nagtanong si Eleanor. Nakaupo lamang siya at nakatingin sa labas ng bintana at naramdaman ang isang pagbabago sa kanyang sarili. Nakarating na siya sa Asia ng maraming beses bilang isang mamamahayag, nakapanayam ng mga pinuno, analista, negosyante, nakarinig ng mga pagpapaliwanag sa politika. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang naganap. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang naglalapit sa kanya sa kwento ng isang bansa sa konteksto ng balita, kundi naglalapit din ito sa kanya sa mga sugat ng bansang iyon. At nagsisimulang mag-alala si Eleanor na marahil ang mga sugat na ito ang hindi niya kailanman hinanap. Huminto ang kotse sa harap ng isang mababang gusali malapit sa isang lumang komunidad sa Rizal. Hindi ito isang malaking museo, hindi rin isang gusali ng gobyerno. Sa loob, may mga lumang larawan, mga pinutol na pahayagan, mga flowchart ng pabrika, mga dokumento ng produksyon, at mga black and white na larawan ng mga tao na nakasuot ng uniforme mula sa iba't ibang panahon. Ang amoy ng lumang papel at luma na kahoy ay nagbigay sa lugar ng kapaligiran ng isang imbakan ng alaala kaysa sa isang exhibition space. Isang matandang lalaki ang tumayo mula sa kanyang mesa. Nang pumasok sila, payat siya, bahagyang nakukuba na sa edad, ngunit ang kanyang mga mata ay kakaibang matalas at malalim. "Ma'am Eleanor, tama po ba?" Tanong niya sa isang mabagal, magalang na tono at may ritmo ng isang taong hindi nagmamadali. "Ako po si Mang Tonyo Valenzuela." Magalang na yumuko si Eleanor, medyo awkward, tulad ng itinuro ni Pia sa kanya kagabi. Ngumiti ng bahagya si Mang Tonyo, tila nauunawaan ang kanyang kawalan ng pamilyar at inanyayahan silang umupo. Hindi siya nagsimula sa pag-uusap tungkol sa teknolohiya, hindi tungkol sa mga patakaran o sa hinaharap ng bansa. Nagsimula siya sa isang larawan ng isang malaking pabrika noong puno pa ng manggagawa ang buong lugar. "Noon po, hindi pa ako 40, sabi niya habang dahan-dahang dinadampi ang kanyang daliri sa larawan. "Naniniwala kami na kung masipag lang tayo at matuto ng sapat, unti-unting lalago ang bansa. Walang sino man ang nag-isip na isang araw ay babagsak ito ng ganoon kabilis." Tumingala si Eleanor sa kanya. Alam niyang pinag-uusapan niya ang Asian Financial Crisis noong 1997, isang krisis na minsan niyang nabasa bilang balita sa international economy, isang balita na pinasimple sa mga graph ng halaga ng pera. Ngunit ngayon, sa mga dingding ay nakasabit ang mga pamilya at ang buhay ng totoong tao. Tahimik at dahan-dahan na nagpatuloy si Mang Tonyo, hindi sa tono ng paghingi ng awa, kundi sa katahimikan ng isang taong umiyak na hanggang sa nalagpasan ang panahong iyon. Pinag-usapan niya ang araw na huminto ang mga pabrika, ang araw na nawala ang mga order, ang araw na daan-daang manggagawa ang umuwi ng may katahimikan, ang araw na ang mga manager ay hindi nangahas na tingnan sa mata ang kanilang mga empleyado, ang araw na maraming pamilya ang hindi alam kung ano ang kakainin bukas. Siya mismo ay muntik nang mawalan ng bahay, trabaho at tiwala sa buhay. "Doon lang po namin talaga nalaman," mahina niyang sinabi, "kung gaano katakot mabuhay sa mundo nang walang sariling atin, walang sariling sistema, walang kakayahang sumalo ng mga pagsubok." Tahimik na nakaupo si Eleanor. Hindi siya sumingit, hindi siya nagsulat. Kahit bilang isang mamamahayag, naramdaman niyang ang tunog ng panulat sa papel ay magiging isang pagkagambala sa isang bagay na masyadong marupok. Tumayo si Mang Tonyo at inakay sila sa isang sulok ng silid. Doon, may mga larawan ng mga bagong pabrika, mga training center para sa mga batang inhinyero at mga planong pang-industriya mula sa iba't ibang panahon. Ang mga tagalabas ay gustong isipin na ang Pilipinas ay unti-unting lumalago. Ito ay isang uri ng takot,
ang takot na muling maging marupok tulad ng dati. Tahimik na nakatayo si Pia sa likuran, hinayaan si Mang Tonyo na magpatuloy sa kanyang kwento sa sarili niyang ritmo. Matapos ang krisis, maraming tao ang nagsimulang maunawaan na kung tayo ay isang murang destinasyon lamang, isang lugar lamang na tumatanggap ng trabaho mula sa iba, isang araw kapag nagbago ang hangin, madali tayong iiwanan. Tumingin si Mang Tonyo kay Eleanor ng diretso sa unang pagkakataon. Kaya nga po, ang ginawa namin sa loob ng maraming taon ay hindi upang magyabang na mas magaling kami kaysa sa iba, kundi upang ang bansang ito ay makatayo ng mas matatag, mas matibay ng kaunti, at hindi madaling bumagsak tulad ng dati. Ang pangungusap na iyon ay mas tumama sa kanya kaysa sa inaasahan niya dahil binago nito ang kahulugan ng lahat ng nakita niya sa loob ng nakaraang 2 araw. Ang mga smart factory, ang port, ang data system, ang konektadong infrastruktura, hindi ito mga palamuti ng modernidad tulad ng maaaring isipin ng mga tagalabas. Ito ay resulta ng isang kolektibong alaala na ayaw nang masaktan muli. Ito ay ang sagot ng buong henerasyon sa krisis na minsan nang nagpatumba sa bansa. Ito ay isang tahimik na mensahe sa mundo na marahil ay nadapa tayo, ngunit hindi na natin hahayaan ang ating sarili na maging walang laban tulad ng dati. Huminto si Mang Tonyo sa harap ng isang larawan ng isang grupo ng mga manggagawa. Isa sa kanila ay siya, bata pa, na may bahagyang ngiti sa gitna ng pagkapagod. Alam mo ba, sabi niya, ang mga Pilipino ay hindi gustong sabihin na sila ay dakila. Tinuruan tayong mag-ingat, hindi magyabang, magtiis muna. Ngunit minsan, ginagamit ng mundo ang katahimikan na iyon upang isipin na wala tayong anuman. Naramdaman ni Eleanor ang isang kakaibang sakit sa dibdib na hindi madaling ipaliwanag. Naalala niya ang kanyang sariling pangungusap sa studio, naalala ang mapanlibak na tono, naalala ang tawanan na minsan niyang inakala na matalas, at bigla, ito ay tila napakababaw na nakakahiya. Muling lumingon si Mang Tonyo sa kanya. Ngayon, ang tono ng kanyang boses ay mas malambing, na halos parang kinakausap niya ang kanyang sarili. Ang teknolohiya ay hindi palamuti ng bansa, ma'am. Para sa mga taong dumaan sa pagbagsak, ito ay isang pangako na hindi nahahayaan ang mga susunod na henerasyon na maranasan ang parehong kahinaan. Ang salitang iyon ay nagpababa ng tingin kay Eleanor ng bahagya. Naramdaman niyang wala na siyang matitirahan sa kanyang dating paghuhusga. Ang mga teknikal na impormasyon na nakita niya kanina ay nagpasimula sa kanya na tumanggap sa pamamagitan ng lohika. Ngunit ang mga salita ni Mang Tonyo ay sumisira sa huling depensa sa antas ng kanyang puso. Hindi na niya maaaring tingnan ang ginawa ng Pilipinas bilang isang malamig na estratehiya. Dahil ngayon, nakita niya na sa likod nito ay ang takot sa pagkawala, ang pagtitiis at ang dignidad ng ordinaryong tao na dumaan sa madilim na panahon ng magkasama. Nang lumabas sila sa gusali, ang sikat ng araw ng hapon sa Rizal ay tahimik na bumaba sa sementadong sahig. Ang mahinang hangin ay dumadaloy sa mga puno sa tabi. Huminto si Eleanor sandali. Sinubukan niyang magsalita ng isang bagay kay Pia, ngunit sa huli ay walang madaling salita na lumabas dahil ang bawat salita na minsan niyang ginamit upang husgahan ang bansang ito ay tuluyang naguguho sa kanyang puso. Hindi siya umiyak, hindi siya nagtapat, hindi siya nagpahayag na siya ay nagkamali agad. Ngunit sa kaibuturan, alam na niya na may isang bagay na tuluyang natapos. Ito ang kakayahan niyang hamakin ang Pilipinas ng may kumpiyansa tulad ng dati. At iyon mismo ang punto kung saan nagsimulang manalo ang katotohanan, hindi lamang sa kanyang lohika, kundi sa kanyang sariling puso na minsan ay sarado. Nang lumapag ang eroplano sa Heathrow, naramdaman ni Eleanor Hayes na tila bumabalik siya sa parehong lugar na may ibang hanay ng buhay. Ang London ay nanatiling London tulad ng dati. Kulay abong kalangitan, mahinang ulan, ang salamin ng paliparan na sumasalamin sa malamig na liwanag ng umaga, at ang paggalaw na tila bawat minuto ay may halaga. Ngunit ang nagbago ay hindi ang lungsod, kundi ang mga mata na ginamit niya upang tingnan ito. Habang nakatayo sa linya ng immigration, naalala niya ang kaayusan sa NAIA, naalala ang iba't ibang ritmo ng buhay, naalala ang mga salita ni Pia, Mang Tonyo, Captain Jose Bautista at Dr. Adrian de la Cruz. Nang walang madaling dahilan upang burahin ang mga ito, hindi niya inihahambing kung saan ang mas mahusay. Nagsimula lamang siyang maunawaan na ang pag-unlad ay hindi kailanman may iisang wika at ang kahalagahan ng isang bansa
ay hindi diretsyong isinasalin sa imahe na kinasanayan ng Europa. Pagdating niya sa istasyon ng telebisyon, naghihintay na si Rachel na halos hindi na kailangan ng appointment. Ang mga mata ng producer ay matalas pa rin tulad ng dati, ngunit may dagdag na pag-asa. Kumusta? Maikli niyang tanong. Hindi agad sumagot si Eleanor. Ibinaba niya ang kanyang folder ng mga dokumento, hard drive, at lahat ng recording ng panayam sa mesa ng pulong bago sinabing may mas mabagal na tono kaysa sa karaniwan. Sa tingin ko, mali ang aming pag-unawa sa Pilipinas sa isang antas na mas malalim kaysa sa inaasahan namin. Natahimik ang meeting room. Hindi sumingit si Rachel. Tumango lamang siya kay Eleanor upang magpatuloy. At sa sandaling iyon, nagsimulang ikwento ni Eleanor ang lahat. Hindi bilang isang host na kailangang kontrolin ang laro. Hindi bilang isang taong gustong manalo sa isang argumento, kundi bilang isang saksi. Ikinuwento niya ang istruktura ng Calabarzon Special Economic Zone. Ikinuwento ang Smart Industrial System na hindi binuo upang magyabang ng modernidad, kundi upang mas mahusay na makayanan ng bansa ang kawalan ng katiyakan. Ikinuwento niya ang port na hindi lamang isang shipping point, kundi isang coordinating center ng ritmo ng buong rehiyon. At higit sa lahat, ikinuwento niya si Mang Tonyo, ang matandang lalaki na may dalang alaala ng krisis sa kanyang mga mata, at ginawang ang salitang teknolohiya ay nagbago mula sa isang termino ng patakaran sa isang pangako ng dignidad at pagkabuhay ng bansa. Nakikinig si Rachel hanggang sa matapos ng walang pagbabasag at nagsabi lamang, "Gagawa tayo ng dokumentaryo." Ang tatlong maikling salitang iyon ay parang isang switch na nagbago ng lahat. Agad na nabook ang editing room, kinuha ang mga graphic artist, nagsimulang ayusin ng mga assistant producer ang story arc at tumulong ang mga mananaliksik na suriin ang data, mga katotohanan at ang konteksto ng rehiyon. Kinailangan ni Eleanor na balikan ang bawat shot na kinunan mula sa Pilipinas. Nakita niya ang Maynila sa lens ng kamera. Nakita ang mga kalsada na kumokonekta sa mga industrial park. Nakita ang control screen sa data center. Nakita ang Batangas ng takip-silim at nakita ang kalmadong mukha ni Mang Tonyo habang pinag-uusapan ang panahon na halos bumagsak ang bansa. Minsan, ang mga larawang ito ay maaaring raw material lamang para sa paggawa ng nilalaman, ngunit ngayon, ito ay ebidensya na nagpipilit sa kanya na maging tapat sa katotohanan. Pagkaraan ng ilang araw, inilapag ang script para sa unang dokumentaryo sa mesa. Binasa ni Eleanor ang pambungad na talata at natahimik ng matagal. Hindi na ito ang dating tono. Walang paglibak, walang pagbubuod ng mundo mula sa malayo. Inalis niya ang maraming pangungusap na tila gustong ipaliwanag ang kanyang sarili ng labis dahil habang nagtatrabaho siya, mas lalo niyang naunawaan na ang puso ng dokumentaryong ito ay hindi ang pagbawi ng kanyang imahe, kundi ang pagwawasto ng kanyang dating mababaw na pananaw sa mundo. Dumating ang gabi ng pagpapalabas ng mas mabilis kaysa sa kanyang inaasahan. Ang parehong studio, ang parehong ilaw, ang parehong mesa. Ang lahat ay tila kapareho ng gabi na minsan siyang tumawa ng may kumpiyansa, ngunit ngayon nakaupo siya doon na may ganap na magkaibang pakiramdam. Nang magsimula ang signal, huminga siya ng malalim bago magsimulang magsalita. Ilang linggo na ang nakalipas, nagtanong ako ng may tono na puno ng paghuhusga. Paano magiging estratehikong mahalaga ang Pilipinas? Ngayon, hindi ako humihingi ng sinuman na sumang-ayon sa akin, ngunit narito ako upang sabihin na nagkamali ako. Dahil minsan ay tiningnan ko ang isang bansa sa pamamagitan ng isang napakababaw na imahe. Sa control room sa likod ng studio, walang gumalaw ng malakas. Nagsimula ang dokumentaryo sa mga larawan ng Maynila ng umaga. Sinundan ng koneksyon sa Calabarzon, ang Industrial Control Center, ang Batangas International Port, at mga panayam na unti-unting nagpakita sa mga manonood kung paano binubuo ng bansa ang mga istruktura at kakayahan upang makatayo ng mas matatag sa isang pabagubagong mundo. Habang umuusad ang dokumentaryo, nagsimulang umakyat ang online na tugon. Nagpadala ng mensahe ang digital team sa kanyang earphone na patuloy na dumarami ang live viewers, ngunit halos hindi nakinig si Eleanor sa mga numero. Nakikinig lamang siya sa sarili niyang boses na nagkukuwento kay Mang Tonyo at nagkukuwento sa pangungusap na nanatili sa kanyang isip. Ang teknolohiya para sa mga taong dumaan sa pagbagsak ay hindi palamuti ng bansa, kundi isang pangako na hindi na babalik sa pagiging marupok muli. Matapos ang dokumentaryo,
Nagkaroon ng maikling discussion segment sa mga eksperto ayon sa plano. At syempre, agad na nagkaroon ng pagtutol. Sinabi ng isang European analyst na sobrang romanticized daw ang Pilipinas ng programa. Ang isa pa ay nagtanong kung ang ganitong pag-unlad ay sapat pa rin upang gawing tunay na sentro ng rehiyon ang Pilipinas. Nakikinig si Eleanor hanggang sa matapos bago sumagot ng kalmado. Ang problema ay hindi na kailangan pang tawaging ano ang Pilipinas para maging dakila. Ang problema ay patuloy pa rin nating ginagamit ang mga lumang pamantayan upang husgahan ang kahalagahan ng bagong mundo. Nakikita lang natin ang mga bansang malakas ang boses, ngunit hindi natin nakikita ang mga bansang nagtatayo ng flexibility at ang kakayahang panatilihing gumagalaw ang buong rehiyon. Huminto siya sandali at nagpatuloy sa isang mas matatag na tono. Hindi ko sinasabi na ang Pilipinas ay walang problema o perpekto. Sinasabi ko na minsan ay napakadali nating minamaliit ang bansang ito at ang paghamak na iyon ang nagpakita sa atin ng structural na katotohanan na nagaganap sa ating harapan. Ang katahimikan sa studio sa pagkakataong ito ay hindi tulad ng katahimikan pagkatapos ng pangungutya noong araw na iyon. Hindi ito ang parehong awkwardness, kundi ang katahimikan ng mga taong tunay na nag-iisip na marahil ang sinabi ni Eleanor ay mas mabigat kaysa sa gusto nilang aminin. Nang matapos ang programa, halos walang tigil ang kanyang telepono sa pag-vibrate. Nagulat ang online team na mabilis na kumakalat ang video ng kanyang pambungad na pahayag. Maraming pagsusuri ang nagsimulang magsalita tungkol sa Pilipinas sa isang bagong balangkas, hindi lamang isang destinasyon ng turista, kundi isang bansa na unti-unting bumubuo ng systemic na kahalagahan sa Timog Silangang Asya. Ang ilang media outlet ay patuloy na nangungutya. Ang ilan ay hindi pa rin naniniwala, ngunit may isang bagay na nagbago na. Iyon ang tono ng pag-uusap tungkol sa Pilipinas sa gabing matapos ang dokumentaryo. Hindi na ito tulad ng gabi na puno ng tawanan ng pangungutya. Lumapit si Rachel sa kanya matapos lumabas ng kamera. Hindi nagpakita ng labis na kagalakan ang kanyang mukha. Inilapag lamang niya ang kanyang kamay sa balikat ni Eleanor ng bahagya at sinabi, "Ngayong gabi, hindi mo lang iwawasto ang sarili mong mga salita. Binuksan mo ang pinto para sa iba na mag-isip muli." Tumingin si Eleanor sa monitor na nakasabit pa rin ang larawan ng Ilog Pasig ng takip silim mula sa huling bahagi ng dokumentaryo. Ang kanyang puso ay hindi gumaan tulad ng isang taong nanalo. Sa halip, naging mas matatag ito, tulad ng isang taong bagong tanggap ang pananagutan sa isang bagay ng tama. Magkakaroon pa rin ng mga tatawagin, magkakaroon pa rin ng mga hahamak, magkakaroon pa rin ng mga lumang kaisipan na hindi madaling umurong. Ngunit may isang bagay na nagsimula na, at ito ay mas malaki kaysa sa pagbabago ng kanyang isip lamang. Ang gabi na minsan niyang pinagtawanan ng Pilipinas ay ang gabi na inakala niyang lubos niyang kilala ang mundo. Ngunit ngayong gabi ay ang gabi na nagsimula siyang maunawaan na minsan ay hindi magbabago ang mundo dahil sa kung sino ang pinakamalakas ang sigaw. Magbabago ang mundo kapag ang mga taong minsan ay nakapikit ay sa wakas ay pumikit upang makita ang katotohanan. At ngayong gabi, nagsimulang tingnan ng Europa ang Pilipinas sa isang bagong paraan sa unang pagkakataon. 3 buwan pagkatapos, bumalik si Eleanor sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, walang crew, walang panggigipit mula sa istasyon at walang pangangailangan na patunayan ang anumang bagay sa sinuman. Nakaupo siya sa tabi ng Ilog Pasig ng takip silim, nakatingin sa huling liwanag na dahan-dahang lumulusaw sa tubig at ngayon ay lubos niyang naunawaan na ang isang bansa ay hindi kailangang laging ipahayag ang kanyang kadakilaan. Ang ilang bansa ay tahimik lamang na nakatayo, ngunit kamangha-manghang sumusuporta sa kinabukasan ng mga tao. Umupo si Mang Tonyo sa tabi niya nang hindi nagsasalita ng matagal bago mahina niyang sinabi, "Mas naiintindihan mo na ba ang Pilipinas?" Ngumiti ng bahagya si Eleanor at sumagot, "Hindi ko lang mas naiintindihan ang Pilipinas, kundi mas naiintindihan ko rin ang aking sarili na masyado kong minamaliit ang mundo." Nang bumalik siya sa London at muling magsalita sa programa, wala na ang dating tigas sa kanyang boses. Kalmado niyang sinabi, "Ang Pilipinas ay hindi isang bansa na dapat lamang alalahanin sa pamamagitan ng mga ngiti o mga larawan ng turismo, kundi dapat itong tingnan bilang isang bansa na dumaan sa mga pagyanig ng kasaysayan ng may pagtitiis, pag-angkop, at isang dignidad na hindi kailanman nagpakita ng pagmamayabang." Nang gabing iyon, matapos mamatay ang ilaw ng studio, tumingin si Eleanor sa labas ng bintana at alam niyang natapos na ang kwentong ito.
Hindi dahil nagbago lamang ang kanyang opinyon, kundi dahil sa wakas ay natutunan niya na ang pinakamalalim na lakas ng ilang bansa ay hindi nasa pinakamalakas na boses, kundi nasa pusong ayaw ng bumagsak muli.